Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, May 25, 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, mag-short prayer po muna tayo. Yes, Lord Panginoon, maraming salamat po sa araw na pinagkulob mo sa akin, gayon din sa manonood po ng channel na ito. Pag-ingatan mo po kami sa buong araw po ng Lunes. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dito po natin sisimulan. Meron pa rin po tayong low pressure area na minomonitor po nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Take note, ilang oras po simula ngayon hanggang sa mga susunod na mga araw ay nagbabanta na po itong pumasok sa ating area. Kahapon po dalawang LPA yan, yung isang LPA na unlikely ang category ay nalusaw na po. Well, bago natin ipagpatuloy ulit, huwag niyong kakalimutan huna na i-like, i-share, i-subscribe ang ating YouTube channel para lagi po kayong ma-update. Pati rin yung mga kababayan natin ay maabisuhan natin, ma-update sila sa lagay po ng ating panahon. Ngayon naman, alamin muna natin itong low pressure area kung nasan po ang pinaka-lokasyon sa ngayon at kung saan ba yung magiging direksyon nito sa mga susunod po na mga oras at mga araw. Ito po, no, meron po itong lokasyon sa ngayon, itong low pressure area, 1,350 kilometers east of northeastern Mindanao. Nasa kategorya po ito ng pagiging medium chance at inaasahan sa mga susunod na mga oras, magiging high chance po ito para maging tropical depression. Ipapakita ko sa inyo yung ginagamit po natin ng weather model. Ito po kung makikita nyo, Philippine weather map ito mga kababayan ko. Tignan nyo pong mabuti yung magiging development po ng low pressure area na yan. Ito po kung mapapansin ho ninyo, kumikilos po, no? Ito pong tinatawag natin na low pressure area. Bagamat kung makikita ho ninyo, hindi naman po ito talaga direkta na maglalandfall sa ating kalupaan sa Philippine landmass, pero yung development po niya para maging bagyo is mangyayari. Ito yung sinasabi natin na kahit po ang trap o yung extension lamang po ng low pressure area o ng bagyo, nakakaapekto na po yan. Tignan nyo mabuti po mga kaibigan ko, mga kababayan, ipinapakita sa mapa natin na meron pong sirkulasyon na nabubuo at yan po yung low pressure area. Makikita natin dito kung ito'y madedevelop bilang bagyo. Advanced weather system po yung ginagamit na ito at nadidetect po talaga ng mas maaga yung development po ng mga bagyo. So pag sinabi natin may bagyong parating, meron po talagang nakikita sa forecast. Mapapansin nyo ng mabuti kung paano po nagsisirculate. Yan pong low pressure area at develop na po ito bilang bagyo Bagamat makikita nyo mabuti, sa silangang bahagi lamang siya ng ating bansa, wala pong landfall scenario. Hindi maglalandfall sa silangan ng Mindanao, hindi rin maglalandfall sa Eastern Visayas. Didikit ng kaunti dito po sa may bandang extreme northern Luzon, yung trap extension po ng hangin ang nakakaapekto. Pansinin nyo mabuti, dito naman sa may kanyang kanlurang bahagi, nandiyan na po ang development ng tinatawag po natin na southwest monsoon o hanging habagat. Ito pong habagat na ito ay nag-a-attract o tumutulong po para lumakas ang development po ng mga LPA o mga bagyo pong nabubuo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo, lalayo naman din yung LPA na yan o bagyo na yan at walang direktang paglandfall po sa ating Philippine Area of Responsibility. But still, makikita nyo mabuti sa ating mapa, nandyan pa rin po yung development po ng southwest monsoon o yung hangin po ng habagat na patuloy po natin i-monitor yan. Kasi nga habagat season na rin po talaga tayo. Ngayon naman, alamin muna natin yung mga lugar po na maapektuhan ito nga pong trap ng low pressure area at pinakita ko na sa inyo madedevelop yun bilang bagyo. Ngayon pa lamang po ay maging handa na tayo, maging alerto tayo. Hindi po biro yung meron tayong bagyo lalo na po ang simula po natin yun, pag habagat season, yung unang bagyo, inaasahan na pwede itong maging malakas. Pero titignan pa rin po natin yung mga posibilidad na pwede pong mangyari. Sa atin pong tinatawag na forecast weather condition, ito po, no, yung mga lugar po na apektado ng trap, ng low pressure area na nagbabanta ng pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa area po ng Mindanao, Palawan, Eastern Samar, kasama po ang Southern Leyte, ang lagay po ng panahon dyan o weather condition, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa trap ng low pressure area. Alam niyo yung LPA po na ito, kahit po malayo pa siya, dyan po sa may bandang silangan po ng Mindanao, yung extension ng hangin po niya nakakaapekto. Hindi naman ito nakikitaan na magkakaroon ng landfall scenario o didikit sa ating Philippine landmass, pero yung hangin po nakakaapekto talaga. Sa area naman po ng Bicol region, sa may Quezon, ang lagay ho ng panahon dyan, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms po ang aasahan. Nananatili pa rin po
ang epekto ng easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Parte naman po ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, pinag-iingat naman po sa banta po ng mga localized thunderstorms at madalas po ang local thunderstorms ay nagpapaulan po sa bandang hapon. At minsan kapag severe thunderstorms, sinaabot pa po ito hanggang sa gabi na tumatagal ng 1 hanggang sa 2 oras. So sa forecast natin, no, dagdag po ito sa Metro Manila NCR, forecast para sa Metro Manila. Ang temperatura po na mararanasan dyan, yung pinakamainit pa rin, aabot pa rin po sa 37 degrees Celsius. Yung pinakamababa naman, nasa 29 degrees Celsius, maulap na kalangitan. So ngayon, ang sinasabi ho natin dito, umaga pa lamang makakaranas na ng maulap na kalangitan pero mababa naman ang tsansa ng mga pag-ulan sa umaga. Pero bandang hapon, asahan natin ang mga local thunderstorms. So ang ine-expect natin, umaga simula 6 a.m. hanggang sa 11 a.m. maulap na kalangitan pero mababa ang mga pag-uulan, ang tsansa ng mga pag-uulan. At ito naman po, sa ilang bahagi naman ng ating bansa, sa parte naman po ng Luzon, ito po, no, asahan po natin ang mostly below normal rainfall ng mga pag-ulan dahil nga po sa init ng easterlies o malinsang hangin na gagaling po sa karagatang Pasipiko. Sa Visayas naman at Mindanao, mas mataas ang tsansa dahil nga po doon sa low pressure area. So inaasahan po natin high to very high probability na mga pag-uulan na aabot po ng 25 millimeters sa dami ng ulan, lalo na po sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Dahil po yan sa trap ng low pressure area. So ang advice natin sa mga kababayan natin dyan, magdala po ng payong, jacket at kapote para sa mga biglaang bugso po ng mga pag-uulan. Ngayon naman, ito po, no, ano po ba yung sinasabi natin na magiging direktang epekto po ng low pressure area? Ito pa yung magbibigay ng maraming ulan, ito pa yung magbibigay ng mga malalakas na hangin. Aalamin po natin yan. Ang trap po ng low pressure area, ang madalas lang po na binibigay niyan, maulap na kalangitan na merong scattered rains. Pag sinabi ho natin scattered rains, ito po yung kalat-kalat na ulan. At minsan nasasamahan ito ng mga pagkulog at pagkidlat. At ito naman po, marami ding nakapansin na doon sa pinakita natin kanina sa advanced weather system natin, yung habagat na de-develop na. So papaano naman made-develop agad-agad ang habagat dahil wala pa nga, no, hindi pa nga katapusan ng Mayo. Ito po, hindi pa talaga officially nagsisimula po ang habagat season. Pero ang easterlies plus low pressure area, ine-enhance po ang tinatawag natin na southwest monsoon flow o yung monsoon flow, no, yung hangin po ng habagat. Nakita naman natin kanina sa forecast. Kaya possible na mas mapaaga ang epekto po ng southwest monsoon o hanging habagat. So ang epekto naman ng habagat, makakaapekto dito sa Western Luzon, kasama ho dyan ang Bataan, Zambales, Occidental Mindoro, cloudy skies, sabi kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang aasahan. Parte naman po ng Palawan, Western Visayas, Negros Island region, may high chance po to moderate po na pag-uulan ang aasahan. So mag-ingat po yung mga low-lying areas, mga landslide prone area, sa banta po ng mga biglaang pag-uulan. Ito po ang senaryo. Minsan kasi may mga kababayan tayo nagtatanong, Kuya Francis, napakainit naman sa amin sa Metro Manila, tapos sinasabi mo umuulan. Yung area po kasi na sinasabi kong umuulan, parte ng silangan po ng Mindanao at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Yun yung mga naapektuhan ng trap or extension po ng low pressure area. Binabanggit ko naman na sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, wala masyado o hindi naapektuhan ng trap ng LPA. Pero sa hapon hanggang sa gabi, may mga tsansa ng mga pag-ulan dahil po sa localized thunderstorms. Tulad nito, ulitin natin, Metro Manila, the rest ng Luzon ay apektado ng mga isolated rain showers and thunderstorms dahil po sa local thunderstorms at easterlies. Ngayon naman po, silipin natin ng mabilisan yung tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Kasi itong tropical cyclone threat potential po natin, nagbabago naman yung forecast at ito po yung lokasyon niya, yung date po nito. Pero sa panibagong inilabas po na tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, same scenario pa rin po. May 28 hanggang sa June 3, consistent talaga yung pagpasok po ng low pressure area at madedevelop bilang bagyo. Ang magiging bagyo po na mabubuo sa loob ng ating bansa, pang-apat pa lamang po yan. At yan po
ay tatawagin pong bagyong Doming. So wag nating i-connect yung Doming na parang ang lakas, 'di ba? Kasi parang Doming yung pangalan, no? Kuya Francis, parang ang lakas naman 'yan. Parang nakakatakot. Hindi po natin mako-consider na malakas ang isang bagyo base sa kanyang pangalan. Wala po yung kinalaman. Hangga't hindi po lumalabas yung tinatawag natin na area of probability ng isang sama ng panahon, LPA man 'yan o bagyo, hindi natin masasabi 'yon kung magiging malakas. Pero base na rin sa tropical cyclone threat potential, advanced weather system, nakikita naman na madedevelop. So ngayon, maghanda yung mga kababayan natin, nagbibigay na po tayo ng abiso and dinouble check na rin natin yan. Galing po sa Pag-asa. Ngayon po, silipin natin mga kababayan yung ating pong live na mapa. Lagi ko naman po itong pinapakita sa inyo, sa ating lahat, para meron tayong proof at nakikita talaga natin yung condition po ng lagay ng ating panahon. So ito ho, no, silipin natin kung makikita ho ninyo sa atin pong tinatawag na live map. Ito po, tignan natin mabuti mga kababayan. Diyan lang po kayo, samahan niyo po ako, tapusin natin yung video, yung mga senior natin dyan. Shout out po sa inyo mamaya, shout out ko po yung mga kababayan natin na napakasipag mag-comment, no? Naku, salamat po talaga. Ito po, kung mapapansin ho ninyo, nandito yung low pressure area. Ito po yung sinasabi natin na low pressure area na nasa medium chance ang category. Ang medium chance kasi na category po ng low pressure area, papunta na yan no sa tinatawag natin na tropical depression. Mamaya po i-explain ko yung category ng mga bagyo para alam natin kung nasa category ba tayo ng mga malalakas na bagyo, ha. Ito, kung makikita ho ninyo, nakaka-apekto na yung trap o yung hangin po niya. Kahit nandito yung pinakasentro po ng low pressure area, nandito yung development ng hangin. Kitang-kita naman natin. Dikit yan dito sa may banda o maabot yung hangin yan dito po sa may silangan po ng Mindanao. Ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Kaya nga po yung iba sinasabi, wala namang bagyo pero bakit ang lakas ng mga pag-uulan? Noong nakaraang araw, nakaranas po ng tinatawag na severe thunderstorms ng ilang bahagi po ng Mindanao at Visayas area. Sobrang lakas na akala'y malabagyo talaga ang nangyayari. Simple explanation po mga kaibigan ko, mga kababayan, tinatawag natin yan. Wala tayong ibang explanation. Severe thunderstorms na talagang malabagyo po ang nagiging epekto na tumatagal ng 1 hanggang sa 2 oras. So yun dahil sa sobrang alinsangan, dulot po ng easterlies kasama din ang epekto ng low pressure area noong nakarang araw. So ito po kung makikita nyo naman, dito po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, ipinakita ko kanina magkakaroon ng development po ng hangin dito. Ngayon kasi nararamdaman na natin yung mahinang habagat. So pag tinawag natin na mahinang habagat, southwesterly wind flow yan. Mamaya i-explain ko mabuti yung habagat kasi nagkakaroon yan ng iba't ibang epekto. Hindi all the time puro pag-uulan o puro naman sama ng panahon ng ibinibigay ng habagat. Humihina din yan, nagkakaroon din ng iba't ibang weather system. Ngayon naman yung sinasabi natin na pwedeng hatakin po ng LPA itong habagat. Yes, pwedeng hatakin po ng LPA itong habagat dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya mas tumataas ang tsansa ng low pressure area na ma-develop po bilang isang bagyo sa mga susunod po na mga araw. Tulad ng pinakita ko kanina sa unahan po ng ating video. Ngayon naman, ito pong LPA na ito, kapag na-develop po ito bilang isang bagyo o tropical depression, sa ngayon hindi pa nakikita ito na magiging super bagyo o yung tinatawag natin na typhoon o super typhoon category na bagyo. Yun naman kasi madalas ang ating kinakatakutan at pinapangambahan yung mga super typhoon na bagyo. Explain ko munang mabuti. Dadaan muna po ang bagyo sa pagiging category 1 which is tropical depression. Papasok sa category 2. Ito po yung tinatawag natin na tropical storm. Category 3, severe tropical storm. Category 4, ito po yung tinatawag natin na typhoon. And category 5, super typhoon po na category. Ang ipag-pray natin itong nabubuo po na bagyo na ito dahil nade-develop na, meron na siyang sirkulasyon ng hangin, hindi po maging super typhoon. Pero pag tropical depression, yung hangin niya nasa 39 to 62 kilometers per hour pa lamang. Yung develop na LPA na yan, ito nasa 30 to 35 kilometers per hour yung lakas ng hangin. Kaya most of the time, yung mga lugar po na apektado ng trap ng LPA, puro ulan po yung nararanasan at wala po masyadong hangin. Kung meron mang bugso ng mga malalakas ng hangin dahil po yun sa severe thunderstorms at madalas po tuwing hapon lamang yung mga ganong klase po ng mga pag-uulan. At tinalakay nating mabuti kapag na-develop na po itong LPA nito bilang bagyo, natatawagin pong bagyong Doming sa loob ng ating bansa, pang-apat na bagyo sa 2026,
hindi po yan magla-landfall sa ating Philippine landmass. So wag mong kabahan yung mga kababayan natin ha. At nakita naman natin kung papaano lilihis yung sama ng panahon na madedevelop po sa mga susunod na mga araw. Dito lamang po yan dadaan sa ating karagatan, no? Yan po sa Philippine Sea. Kung makikita ho ninyo, ang maapektuhan silangang bahagi ng ating bansa at wala masyadong malalakas na epekto tulad na lamang na masisira ang mga bahay natin dahil nga gilid lamang o trap extension ng hangin ang makakaapekto. Yung isang LPA po na nakita natin dito po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, kahapon ho, nagkaroon ng development yan doon sa advanced weather system natin. Biglang nagbago dahil po sa connection po ng southwesterly wind flow o mahinang habagat. Yan ang sinasabi ko kapag ang forecast natin, minsan nagbabago talaga. Halos araw-araw po yan. Kaya nga po yung sinasabi sa update na ngayon, yung marami nagtatanong sa atin, Kuya Francis, ano bang update doon sa Super El Nino at ano yung magiging connection nito sa habagat? Bakit parang ang gulo naman? Kasi meron ng habagat, mag-uulan, tapos may Super El Nino. Di ba pag Super El Nino, tag-init yan? Ganito ho yan, ho. Ang Super El Nino po ay sa late 2026 mangyayari. So itong habagat season, tag-ulan season, hindi po ito mapuputol. Magtutuloy-tuloy pa rin po ito ha. At magsisimula na po yung habagat season sa mga susunod po na mga linggo. First week ng June, andyan na po yung kasagsagan ng habagat. Pero itong Super El Nino po na ito ay October hanggang December. Ang mangyayari, mas mapapaaga yung mainit po na panahon. At tulad na aking sinabi, halos 3 buwan po yan nakikita sa forecast. Pwede naman na maputol po yung senaryo na yon. Dahil kapag humaba ang epekto ng habagat, hindi na natin masyadong mararanasan yung epekto po ng Super El Nino. Alam nyo ho, eto, sabihin ko ho sa inyo, ang mga forecast, 100% nagbabago yan. Kung nakikita, nakarang linggo nakita na ito yung magiging malakas sa Super El Nino, nagbabago yan araw-araw. May mga pagbabago sa sistema na hindi yan automatically nakapix na sobrang malakas na agad. Nagbabago ho yan, no? Depende po sa sirkulasyon ng hangin. May mga factor po tayong kino-consider dyan. Pero ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Super El Nino, magkakaroon po yan o yung mga epekto ho niyan, heat waves, yung tagtuyot, alam naman natin yan, at yung mga malalakas po na bagyo. Pero yung init na naranasan natin itong mga nakaraang mga buwan, no? Mga linggo, kahit po ngayon, normally, ganito rin po ang ating mararanasan at mararamdaman. At kinakailangan lamang handa tayo sa mga ganong senaryo. So ito, bago natin na magpatuloy doon sa ibang update natin, yung mga paalala na lagi ko pong sinasabi. Alam nyo, si Kuya Francis lagi po nagpapaalala yan. Yung ibang mga nanonood sa atin, nakangiti, no? Tumatawa, pinapanood tayo. Alam nyo ho, ito yung ginagawa natin with full heart talaga at talagang kaya tayo nagpakita ng mukha natin para hindi tayo makakonsider bilang AI. Alam nyo naman, kailangan din talaga yung tiwala at trust po ng aking manonood, nakukuha ko din po. Alam nyo, yung mga source na ginagamit natin galing po sa Pag-asa, sa iba't ibang weather system na ating ginagamit at mga sistema, doon po natin lahat yan ikinukuha at yun po ibinabahagi ko po day by day po sa ating mga kababayan. So unang-una, paalala ko, lagi po kayong mag-antabay sa update ni Kuya Francis. Madaling araw pa lamang po, gumigising na tayo ng maaga para po mag-update sa mga kababayan natin papalaot, no? Yung mga nakatira malapit po sa mga karagatan, yung malapit po sa dagat, mga nakatira sa mga bulubundukin, yung mga aalis, mga papasok sa trabaho. At i-like, i-share, i-subscribe po ninyo para lagi po kayong ma-notify. Yung pangalawa po, lagi ko sinasabi, ngayon na magsisimula ng mga pag-uulan, nararamdaman na yan sa ilang bahagi ng ating bansa. Yung init na ating nararanasan, mababawasan na yan sa mga susunod po na mga araw. Importante, nalinisin po natin yung ating kapaligiran, lalo sa parte ng Metro Manila. Crowded place po yan. Sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at silangan po ng Mindanao, kailangan i-safety rin natin yung mga lugar natin na malinis. Fire drainage, yung mga basura hindi po bumabara sa mga kanal. Yan kasi ang nagiging isang cause ng pagbabaha. Yung isang paalala ko pa, lagi kong sinasabi, i-safety, isiplak natin yung mga importanteng gamit. Lalo na kung alam nyo, yung lugar ho ninyo, binabaha talaga pag mayroong bagyo. Para hindi po tayo mabulaga ng biglaan sa pagdating ng malalakas na mga pag-uulan. Ngayon kasi kampante ang mga kababayan natin, kailangan pagsabihan mo pa eh. Naku po, gising po mga kababayan, kasi pag meron tayong pag-uulan na naranasan, baka sabihin nyo, hindi naman ako pinaalalahanan ni Kuya Francis, lagi na nga po tayo nagsisermon, di ba? Yung isang paalala ko pa, lagi ko sinasabi, mag-imbak, mag-stock ng pagkain na tatagal po
ng pangilang araw. Bigas, delata, kung ano lang po yung kaya natin. Hindi kailangan puno ang rep. Hindi kailangan maraming grocery. Yung sapat lamang po na hindi tayo araw-araw labas ng palengke, araw-araw namamalengke. Hindi po ganun. Mag-stock po tayo. At ito pala yung ko sinasabi, at tapos na rin, patapos na ang construction month, pero pwede pa tayong humabol. Yung mga bubong natin, lagyan natin ng bulkasil, baka mamaya may tulo. Napakahirap ayusin yan kapag nagsimula na po ang mga pag-uulan. Alam natin na ganun ang problema talaga, yung mga haligi natin, baka wala hong tibay. Mahirap po pagka sumabak tayo sa mga malalakas na pag-uulan na hindi po ready yung mga bahay natin, no? Alam nyo, lagi ko sinasabi talaga, dapat paghahanda ang number one na sandata natin sa mga bagyong maparating. At ito po, yung isang paalala ko pa, kinakailangan po manalangin tayo sa Panginoon. Alam nyo, tulad ng ginagawa ko sa unahan ng video, nagpipray po tayo. Dahil po, yun po talagang pagbibigay natin ng pagpapasalamat sa Panginoon. At yun po yung sinasabi natin na guidance ng Lord sa atin sa pagbibigay ng update sa lagay ng ating panahon. Ipag-pray natin na yung LPA ay humina at hindi maging super typhoon. Yun po ang ating pinagpe-pray talaga para hindi din maapektuhan ng ating mga kababayan. So medyo napapahaba po, no, yung ibang mga kababayan natin sinasabi, Kuya Francis, ang haba naman ng update mo, hindi daw pwede para sa mga busy tao, kahit hindi nyo po tapusin, okay lang po. Yung iba kasi is natutuwa at syempre gusto din na lang matuto po sa lagay ng ating panahon. O ito, bago natin tapusin, kung nakaabot po kayo hanggang dito, naka 20 minutes tayo, isa-shoutout ko po yung mga kababayan natin, no? Unahin na po muna natin si Randy Morales, lagi po itong nagko-comment sa atin ng bye-bye Kuya Francis. Ito pong si Jenny Casin. Ito po, babasahin ko po. Joanna Bea Sarhidalgo. Si Marina Donyo. Shout out po mga kababayan ha. Si Jocelyn Santos, shout out. Ito pong si Conchita de la Cruz. Si Alfredo, shout out po. I-shout out din natin si Romeo Giro. Si Rodolfo Aquino, shout out po kababayan. Si Angelo Daclis, shout out po. Si Selfa Alalsar, medyo hindi ko nabigkas ng maayos. Shout out po. At ito po si Florentino Tabilin, shout out po ma'am. Lagi ko ay nababasa yung comment nyo. Salamat po sa papuri nyo po sa akin. Si AJ Rivera, shout out po. Ito po si Jamie Bugayong. Si Mildred Barredo, shout out po. Si Maricel Palima, Erlinda Secretario, shout out. Maruisa Peña, Florida, shout out po. Alfredo Bulibuli, si Jackie Pelomino, shout out po ma'am. At sa ngayon, yan po muna ang ating latest weather update. At muli, no, ang sinasabi ko, every time po na tayo magsisimula sa ating umaga, kailangan po tayo ay manalangin sa Panginoon. Bibigyan ko po ulit kayo ng Bible verse. Dito muna tayo magpo-focus ha, hanggang makakabisado ho ninyo. Ang ating Bible verse pa rin po ngayong araw po ng Lunes ay matatagpuan po sa John 3:16, no? Na ito po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan o sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, bagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon natin, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na siya lamang po makakagawa. So huwag kang mag-alala kababayan kung may bagyong parating, kung tagutom, walang pera, huwag kang mag-alala dahil po ipoprovide dyan ng Panginoon. Dahil sinasabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan lamang pong ating update sa ngayon. Maraming salamat. God bless po.